at sa mapagpalang pagmamahal. Welcome to our 365 Daily Devotion. Ako po si Alexander Gomez from March 3. At ang topic po na tatalakay natin ngayon ay tatlong hakbang tungo sa Diyos. Ngayon po ating Bible verse ay tungkol sa Matthew chapter 1 verse 21. Saan po natin ang ating puso't isip sa pangalang salita ng Diyos. Sinasabi dito na, she will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus, because he will save his people from their sins. At sa Tagalog, siya ay mga anak ng isang lalaki, at ang pangalang natago sa kanya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Teaching number 1, we are lost, lawbreakers, and condemned. Pinapakita na ng verse na ang tao ay hindi likas na matuwid sa harap ng Diyos. Dahil sa kasalanan, ang tao ay napalayo sa Diyos at karapat-dapat sa kaparusahan. Ang kasalanan ay hindi lamang masasamang gawa, kundi pagsaway sa kalooban ng Diyos sa isip, salita at gawa. Kaya sinasabi ng Biblia na tayo ay nawawala at walang kakayang ligtas sa ating sarili. Teaching number 2, we need Jesus as our only Savior and Lord. Ayon sa verse, pinangalanan Jesus ang anak dahil ililigtas niya ang bayan mula sa kanilang mga kasalanan. Ibig sabihin, si Jesus ay may tanging misyon ang iligtas ang tao. Walang ibang tao, dili yon o gawa ang makakagawa nito. Teaching number 3, we are saved by grace through faith in Jesus. Ang kaligtasan ay regalo ng Diyos, hindi gantimpala. Hindi ito nakukuha sa dami ng mabubuting gawa, kundi sa pananampalataya kay Jesus at sa kanyang ginawang sakripisyo sa krus. Pinakita na ito na ang awa at pagmamahal ng Diyos sa tao. Application number 1, 3 steps, repent and turn away from sins. Ang pagsisisi ay hindi lang pagsasabi ng sorry. Kung tayo po na pagbabago ng isip at puso, ang pag-amin na tayo ay nagkamali at ang desisyong talikuan ng maling pamumuhay. Kasama rito ang pag-iwas sa mga gawain, bisyo o ugaling laban sa kalooban ng Diyos. Application number 2, believe in Christ, finished work on the cross. Ang paniniwala kay Kristo ay pagtitiwala na sapat ang kanyang kamatayan at muling pagkabuhay upang tayo ay mapatawad. Hindi na kailangan magdagdag pa ng sariling kabutihan para iligtas. Last, application number 3, join a community of followers of Christ. Ang buhay Kristiyano ay hindi nag-iisa. Mahalaga ang pagiging bahagi ng simbahan o Christian community para sa paglago sa pananampalataya, pagtutulungan at pag-aaral ng salita ng Diyos.